Ang tanong, ano ba talaga ang tunay na marumi? Ano po ang sabi, turo ng ating Panginoong Hesukristo? Sa mata ng Diyos, ang tunay na marumi ay hindi yung pinapasok natin sa ating mga bibig. Dahil kung man marumi ang iyong kinain, paliwanag po ni Jesus, idudumi mo din yan eh. Ilalabas mo din yan eh. Pero ang hindi kinakatuwa ng Diyos, para sa mata ng Diyos, ang tunay na marumi ay yung nilalabas ng dumi ng iyong isip at dumi ng iyong puso. Para sinasabi ni Jesus sa atin, mas mag-alala kayo dun sa dumi na nanggagaling sa inyong kalooban. Dahil ang dumi ng ating kalooban nakakasira ng samahan. Amen? Masyado tayong sensitive minsan sa dumi. Diba? Marami pong mga video dyan. Nakakapanood kayo ng mga nagluluto na Indian. Minsan, hinahalukay nila yung pagkain gamit yung kanilang mga kamay. Pagkatapos makikita mo yung mga kuko nila, puno ng dumi. Yung mga iba nasusuka-suka, yak, yak, sabi nila, no? Napaka-sensitibo natin pagdating sa kalinisan. Normal na reaction yan. Pero ang tanong, paano naman sa maruming ugali natin? Sensitive ba tayo? Affected ba tayo? Buti pa sa maruming pagkain, nasusuka tayo. Pero ang tanong, nasusuka ka ba kapag yung binibigay mo sa pamilya mo galing sa maling paraan? Nasusuka ka ba kung yung pinakikinabangan mo ay hindi mo naman pinaghirapan? Galing yan sa panloloko ng ibang tao. Diyan nalulungkot ang Diyos. Yung wala tayong pagnanais at pagnanasa na ayusin natin ang ating buhay. Remember, God will not judge you for your sins, but God will judge you for your repentance. Dito ka huhusgahan ng Diyos. Nagsisi ka ba diyan sa iyong mga kasalanan? Kapatid, alam naman natin ang ating mga kasalanan, hindi po ba? Alam natin ang ating mga baho, ang ating mga dumi, ang ating nakalipas. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo para luminis ang loob mo? Magdasal po tayo dito sa banal na misang ito. Lumapit tayo kay Jesus. Magkumpisal tayo sa Kanya. Magsisi tayo, magpakumbaba tayo sa ating Panginoong Diyos para luminis ang ating kalooban at gumanda ang ating isip at puso. Dito natin mapapasaya ang Diyos